Hello mga Spark, kamusta kayo? At ngayon sa vlog po natin yung mga pag-uusapan po natin ng mga bagay na pwede mong gawin, todo mong gawin para di tumigil sa paghahabol sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para di tumigil sa paghahabol sa iyo ang isang lalaki, ang masanay na di palagi nagme-message sa kanya, yan ang unang sikreto kay inspired upang isang lalaki ay palagi pa rin maghabol sa iyo. Alam nyo, kapag palagi ka nagpaparamdam sa lalaki, magiging low value ka sa kanya. At kapag naging low value ka sa kanya, tingin mo ba hahabol-habulin ka niya? Ano ba yung mga hinahabol-habol? Di yung mga high value. Kaya dapat palatalihin mo, siguraduhin mo na palaging mataas ang value mo sa lalaking mahal mo, upang siya ay laging pahalagahan ka, upang ikaw ay laging makaramdam ng pagmamahal niya, at laging hindi ka niya matiis at lagi siyang maghabol sa iyo. Opo, Spark. Kaya palagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong laging magparamdam, huwag kayong laging available, magpaka-busy ka, magpakasipag ka sa ibang gawain, huwag laging hintay ng hintay sa kanya, huwag laging message ng message sa kanya. Kaya ang lalaki natitigil sa paghabol kasi hindi mo siya binibigyan ng pagkakataong isipin ka, mamiss ka, pataasin ang value mo, mag-alala sa'yo, diba? Kaya tumitigil siya sa paghahabol sa'yo kasi yung lalaki, talaga namang hindi nagkakaroon ng tsansa na hanap-hanapin ka, ma-curious kung anong ginagawa mo, kung nasan ka, kung kamusta ka. Wala, sinasabi mo na lahat, lagi ka nagpaparamdam. Noon, hinahabol-habol ka niya kasi hindi ka pa ganun kabaliw sa kanya. Kaya pag nagmahal ka, huwag ka magpakabaliw. Dapat sapat lang upang hindi ka maghahabol sa kanya. At ang lalaki laging magmamahal sa iyo. Ganyan yan. Yung iba sa inyo nagrereklamo na. Yung iba sa inyo nalulungkot na, naiinis na. Kasi yung boyfriend niya, yung mister niya, ay para daw nag-iba na. Hindi na raw tulad ng dati. Kaya anong ibig mong sabihin kay Inspired na hindi raw tulad ng dati? Hindi na raw nila maramdaman na pinapahalagahan sila. Hindi na raw nila maramdaman na minamahal sila. Nagbago na daw, di na raw tulad ng dati. Ganun talaga. May magbabago talaga. Kasi may nagbago din sa'yo Ano yung kay-inspired? May nagbago din sa amin? Oo. Noon, di ba? Ano ka pa? Hard to get ka pa. Talaga namang sobra ka kung magpaligaw. Sobra ka kung magpahabol. Sobrang pakipot mo pa nga nung una Kaya habol lang habol sa yung lalaki. At di mo siya masyadong minamahal ng sobra. Pero dumating ang pagkakataon ng sitwasyon na nabaliktad. Ikaw ngayon yung nabaliw sa kanya. Ikaw ngayon yung habol ng habol at laging available. Laging nagpaparamdam. Napakaraming oras. Sobrang demanding. Napaka-toxic mo na. Maya't maya ka may message. Nagagalit ka pag di kayo nag-uusap. Nagagalit ka pag matagal siyang mag-message o mag-reply. Ngayon yung lalaki, imbis na mabaliw sa'yo, natotoxican sa'yo. Imbis na maghabol sa'yo, naiinis sa'yo. Kaya naman ka-inspired, sanayin mo ang sarili mo. Yan ang gawin mo upang hindi ka laging nagme-message sa lalaki. At ang lalaki ay magkaroon ng pagkakataon, oras na isipin ka at maghabol palagi sa iyo. Di siya tumigil na magmahal sa iyo, ka-inspired. At paano ang pwedeng gawin ka-inspired para di tumigil na maghabol sa iyo ang isang lalaki? Ipakitang palaging okay ka. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Alam nyo, sa mga labanan pagdating sa dating, relationship, sa pag-ibigan, ay ang ego at ang pride. Alam nyo, kung talaga namang ipapakita mong palagi kang okay, independent ka, strong ka, ang yun na magiging tingin niya sa'yo. Diba? Kasi, pinapakita mong masayahin ka, malakas ka. Yung iba sa inyo, nagkatampuhan lang, nagkainisan lang, nag-away lang, kung ano nang pinopost sa social media, kung ano nang sinasabi, nalulugmok na, nagsaself-pity na. Talaga namang, sobrang apektado na. Magiging low value ka talaga sa lalaki pag ganyan. Isipin niya na ganyan ka kababa. Sobra kang, kung mag-inarte, magdrama. At ayaw na mga kalakihan ng madrama. At lalo na, pinopost pa sa social media. Nagpaparinig pa, nagpapatama pa. Huwag kayong maging ganyan ka-inspired. Pakita mong palagi kang okay, na malakas ka. Na hindi ka basta-bastang babae. Na high value ka. Na independent ka. Na strong woman ka. At alam nyo, sa mga pinaka-kinababaliwan at totoong hinahabol-habol ng mga kalakihan, yung mga babae na talaga namang high value at may respeto sa sarili. Diba? Mga ganyan, hindi yung masyado kang apektado.
di ka laging okay. Kapag nakita ng lalaki na ganyan ka, ng boyfriend mo, ng mister mo, mataturn off yan sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kaya yung iba, pinupuntahan pa sa trabaho yung boyfriend niya, yung mister niya, yung iba nanggugulo pa, yung iba gumagamit pa ng ibang tao, yung iba nang-post pa sa social media, naninira pa sa social media, at nagsusumbong pa sa nanay yung lalaki, kung ano-ano pang pinagagawa. Talaga naman, ka-inspired, huwag kang maging ganyan. Pakita mong malakas ka, okay ka, kahit mag-away kayo, kahit i-ghost ka niya, kahit iwang ka niya, kahit pasabihin nating pinagluloko ka niya, umiwas ka sa kanya. Pakita mong okay ka pa rin, malakas ka. Pag no-contact ka na lang kaysa maghabol ka. Talaga mang piliin mong maging masaya kaysa mabaliw ka sa kanya. Ka-inspired. At ang lalaki ay papahalagahan ka. Sapagkat makikita niya ang tunay mong halaga. Makikita niya na iba ka sa ibang babae. Makikita niyang malakas ka. Ay hindi dapat iwan ka. Na dapat kang talaga namang ingatan at mahalin. Kababaliwan ka niya at lagi kanyang hahabulin, ka-inspired. At pangatlong pwedeng gawin ka-inspired para tumigil na maghabol sa iyong lalakis. Make sure na palagi kang magdagdag ng value mo. Siguraduhin mo na araw-araw nagdadagdag ka ng value sa sarili mo. Sapagkat kapag di mo ginawa yan, darating ang panahon na magiging low value ka. Totoo yan. At kapag naging low value ka, maaaring ipagpalit ka niya sa iba, or iwan ka niya, makipaghiwalay sa'yo, o kaya naman di man siya makipaghiwalay, di man siya humarap ng iba, mababawasan ng respeto, paglalambing at pagmamahal niya sa'yo, at hindi ka rin magiging maligaya pag ganun. Kaya naman araw-araw huwag kang maging tamad, huwag kang maging batugan sa sarili mo, gumawa ka ng paraan para mapanatili ang value mo, at madagdagan pa ito. Ka-inspired, paano ba gawin yan? Bumibilib na ako sa ibang babae kasi araw-araw nagda-diet. Araw-araw nag-iingat sa mga kinakain nila. Yung iba nagsusumba pa. Yung iba nag-workout, nag-gym, nag-exercise, nagpapawis. Umaga pa lang gumigising na, nagja-jogging na. Yung iba umaga pa lang lumalamon na hanggang gabi lamon pa rin Tingnan mo yung tsura mo ngayon. Tingnan mo yung kalusugan mo ngayon. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Talaga naman magdagdag ka ng value sa sarili mo. O yung iba naman sa inyo, lagi nag-i-skincare, di ba? Nagpapaganda. Yung iba pupunta pa sa mga doktor nila, di ba? Or bumibili pa ng mga pampaganda nila. Dapat ganun ka din. Yung iba puro dahilan di ba? Imbis na magpaganda, wala lang ginawa kundi tumunga lang, makipagkismisan, makipagmarites. Diba? Yung iba, ang babango. Yung iba naman, ang babaho. Talaga naman ka-inspired. Palagi ka magdagdag ng halaga mo, ng value mo, araw-araw sa sarili mo upang hindi ma-turn off sa'yo, at hindi magsawa sa'yo, at hindi man lamig sa'yo, at hindi mawala ang pagmamahal sa'yo, at hindi kailanman tumigil ang paghahabol ng lalaking mahal mo sa'yo. Sikapin mo mag-self-improve. Palagi kang magpaganda. Palagi kang magpa-sexy. Palagi mong isipin ang sarili mo. Palagi mong mahalin at pahalagahan ang sarili mo upang mahalin at pahalagahan ka rin ng lalaki. At di siya tumigil na maghabol sa iyo at maging maligaya kayo, ka-inspired. At ang pang-apat na pwede mong gawin ka-inspired upang di tumigil sa paghahabol sa iyo ang isang lalaki. Dapat medyo naguguluhan siya sa iyo. Yan ang pang-apat ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Dapat medyo naguguluhan siya sa amin. Oo. Dapat sabihin natin, hindi ka niya minsan makuha. Alam nyo, minsan saan mang bagay lalo sa pag-ibig, pagka may pagka-mysterious ka, pagka may pagka-misteryosa ka, doon mas lalong nadadagdagan ng value mo. At mas lalo siyang na-attach sa'yo. Mas lalo siyang nababaliw sa'yo pag gano'n. Paano ba namin ipapakita yung ganyan ka-inspired? O halimbawa, ngayon sobrang lambing mo. Mamaya naman, hindi naman. Kasi sobrang busy mo. Mga ganon. Ngayon, nagbibigay ka sa kanilang time, mamaya hindi naman. Hindi niya nakukuha yung pattern mo. Dapat ganon. Kahit saan mang bagay, magagamit yan. Totoo yan, nakakataas ng value yan. O limbawa ngayon, di ba, sabihin natin na sobrang nagbibigay ka sa kanya ng oras. Kasi syempre, free time mo, o kaya break time mo, o kaya rest day mo. Mamaya naman, hindi naman. Sa iba ka naman nakafocus. Mga ganun, upang mag-isip siya kung gaano mo siya kamahal. Hindi yung kuhang-kuha niya at alam niya at aware siya kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa kanya sapagkat buhos-buhos ka Bigay todo ka. Dapat paano ka? Yung emosyon niya pagdating sa'yo, dapat may high and low. Nakukuha niya sa'yo yung taas at babang emosyon. Diba?
upang ang lalaki ay laging talaga namang maghahabol sa iyo sapagkat mababalo sa iyo kapag ganyan ka. Dapat matuto ka. Masterin mo yan. Ano yan parang walang pinagkaiba yan sa push and pull method na kung saan ipapakita mong sobrang mahal mo siya ngayon, mamaya naman medyo manlalamig ka. Ngayon sobrang busy mo, pero mamaya sobrang lambing mo. Ngayon todo bigay ka, pero mamaya wala kang paramdam. Magbibigay ka ng regalo, pero mamaya naman talaga namang para bang manlalamig ka konti sa kanya, mga ganon, upang ang isang lalaki ay talaga namang laging mabalo sa iyo. Ang kabaluan na yun ay talaga namang magiging daan upang di siya tumigil sa paghahabol sa iyo ka-inspired. At naman pwedeng gawin ka-inspired para tumigil sa paghahabol sa iyo ng isang lalaki. Bigyan palagi ng space ang isa't isa. Yan panlima ka-inspired. Anong ibig mo sabihin ka-inspired na bigyan palagi ng space ang isa't isa? Syempre lang ibig sabihin yan, dapat hindi kayo masyadong mahigpit sa isa't isa. Hindi rin kayo masyado dapat maluwag. Dapat di kayo masyadong laging nag-uusap, di kayo laging magkasama. Dapat binibigyan nyo ng pagkakataon ng isa't isa na magkaroon ng oras. Hindi yung gusto nyo, maya't maya kayo magkausap, magkasama. Dapat di kayo laging available. Hindi dapat laging yes ng yes. Hindi dapat laging magkausap. Yung iba sa inyo, maghapong magkausap. Talaga naman, wala ka bang pinakakabalahan sa buhay mo? Ganyan ba kababa ang value mo? Wala ka bang silbi sa mundo? Talaga naman, magpaka-busy ka. Gumawa ka ng mga bagay na makapagdadagdag ng value mo at makakatulong sa pamilya mo, sa mundong ito, sa ekonomiya, at di laging puro lalaki, hindi puro love life. Diba? Ganun yan. Ngayon, bigyan mo siya ng space upang mag-grow siya sa ginagawa niya. At bigyan ka rin niya ng space upang mag-grow ka, maging progressive kayo sa inyong mga ginagawa, maging productive kayo sa araw-araw. Hindi yung nauubos ang oras nyo sa isa't isa. Yung mga nagpapa-coaching sa akin, yung iba sa inyo, nagkakwento kayo na ka-inspired. Alam mo, yung boyfriend ko, mula umaga hanggang gabi, video call. Talaga? Paano yun? Nakabukas lang yung video call. Tinitingnan niya kung anong ginagawa ko. Pinagmabasdan niya kung sino yung kausap ko sa isa kong cellphone. Todo bantay, ganyan. O ngayon, anong nangyari? Dumating yung pagkakataon na nagkasawaan. Ingatan niyo yung ganyan. Huwag laging magparamdam, huwag laging buhos oras sa partner upang kayong dalawa ay magkaroon ng pagkakataon na ma-miss ang isa't isa at palaging mahalin pa rin ang isa't isa sapagkat makikita mo at mararamdaman nyo ang halaga nyo sa isa't isa at laging maghahabol siya sa iyo, ka-inspired. At pang-anim na pwedeng gawin ka-inspired upang hindi tumigil sa paghahabol sa iyo ang isang lalaki, ang magpaganda at magpa-sexy. Yan ang pang-anim ka-inspired. Alam nyo, kailangan nyong gawin yan araw-araw, palagi sa buong buhay mo, kahit tumanda ka na, o kahit ngayon mismo sa panahon na to ay may edad ka na, kahit pasabihin natin may mga apo na kayo, dapat palagi ka pa rin nagpapaganda, kahit bata ka pa. Yung iba sa inyo, mga teenager pa yung nanonood sa akin, dapat palaging nagpapaganda. Bata hanggang matanda, kahit ano pang mangyari, nasan ka man, nasa ibang bansa, o nasa Pilipinas, o sabihin natin nag-aaral ka, nagtatrabaho, may boyfriend ka o may asawa, single ka man o may ka-MU o may ka-no label ka, diba? Dapat palagi ka nag-aayos, dapat palagi ka nagpapaganda, dapat palaging attractive sa mga mata niya, sapagkat isa yun sa mga sikreto upang ang isang tao ay laging talaga namang mababalo sa iyo. Siya ay laging maghahanap sa iyo, papahalagahan at ipaglalaban ka niya. Lagi siyang maghahabol sa iyo, handa siyang gawin ang lahat para sa iyo. Napaka makapangyarihan ng attraction, lalo na kapag sobrang ganda mo, lalo na kapag sexy ka, napaka mapil mo, at nakikita niya pa na maraming nang humahanga sa iyo. Nakakadagdag pa yun. Yung nalalaman niya, nakikita niya na maraming nagkakakrush sa iyo, na maraming nahuhulog sa kagandahan mo, nakakadagdag yun sa value mo sa kanya. Nakaka-proud yun para sa kanya na yung girlfriend niya o yung partner niya babae ay maraming humahanga at kitang-kita naman dapat talaga sa iyo. Kaya huwag kang magtipid masyado sa sarili mo, huwag kang kuripot sa sarili mo, higit sa lahat huwag kang tamad, huwag kang puro dahilan. Araw-araw dapat nag-e-effort ka para maging fit ka, para gumanda yung balat mo, para gumanda yung buhok mo, para maging attractive ka. Hindi man tayo umabot sa magmukha tayong artista, at least nag-e-effort ka. Meron pa rin hahanga sa'yo. At ang boyfriend mo o mister mo ay talaga namang magiging malambing sa'yo at magiging proud. Anong gusto mo? Yung pabaya ka sa sarili mo? Darating ang araw, iiwan ka niyan. Hindi sa tinatakot kita. Maraming babae sa mundo, hindi lang ikaw. Nagagandahan pa yung iba.
at marunong pa yung iba sa sarili nila. Eh sabihin ng iba, ka-inspired, di ko problema yan. Bakit? Maganda na ako eh. Maganda na kutis ko, sexy na ako. Bata pa ako, oo nga. Pero wala namang habang buhay bata eh. Wala namang habang buhay, maganda kutis, lahat naman kukulubot. Diba? O sabihin natin maganda ka ngayon. Maganda ka nga. Hindi ka naman marunong sa sarili mo. Mabaho ka pa. Gulo-gulo ng buhok mo. Hindi ka magaling sa forma. Talaga naman ka-inspired, huwag kang ganyan. Lagi kang mag-ayos. Yung iba naman, lamon ng lamon. Ang lalaki nyo na. Dapat alagaan mong kalusugan mo. Hindi naman sa inaano kita, pero alagaan mong kalusugan mo. Dapat sikapin mong pumayat ka. Mag-diet ka. Mag-self-improve ka. Upang ang lalaking mahal mo, talaga namang di tumigil sa paghahabos sa'yo. At laging mahalin ka pa rin, ka-inspire. At ang pitong pwedeng gawin ka-inspired para di tumigil sa paghahabol sa'yo sa lalakis. Ang unahin ng Diyos Ama. O pumakspad din ang papito at pinakahuli. Alam niyo mga ka-inspired, napakahalaga niyan. Kung gagawin mo yan, sigurado kung may gabay ng Panginoon ang inyong relasyon. At dahil doon, palagi kang mamahalin ng asawa mo. Palagi kang mamahalin ng boyfriend mo. Di siya titigil na magmahal at magpahalaga sa iyo dahil doon lagi kayo nangahabol sapagkat di niya gustong mawala ka. Di po ba? Ka-inspired. Sa isang mga talaga namang practicein mo, palagi kayong manalangin sa Diyos, palagi kayong ilapit ang inyong relasyon sa Panginoon, sapagkat tayo ay tao lang, may kahinaan, may hangganan, may limitasyon. Pero pag ang Diyos ang tumutulong sa inyong relasyon, kayong lahat, nanonood na libo-libo dyan, lumapit kayo sa Diyos upang ang partner mo ay laging maging matino at magmahal sa iyo, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at di niya gugustuhin masira kayo. Ang gusto ng Panginoon ay maayos na relasyon. Kaya laging lumapit sa Kanya at magpasalamat upang lagi siyang gumawa ng paraan na ang partner mo ay laging magmahal sa iyo at di kanya matiis, ka-inspire. So mga ka-inspired lang po na maraming salamat po mga ka-inspired sa pagtapos po ng vlog nito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga ka-inspired at click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching at pa-advice, pakimess lang po ako sa aking Facebook ay po yung profile picture ko at pakichat lang po ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!